Hello! Welcome back to my YouTube channel. I'm Kim, your online hairstylist. So for today's video po, I'm going to make a product review sa isang hair color na nabili ko po through online sa Shopee. Ito po ay ang Style Kit Hair Color. Actually, ang laki po ng box niya. According po sa mga reviews, may mga freebies daw po yung product. Kaya siguro malaki yung box. So, let's open this na para malaman po natin kung ano nga ba ang mga freebies. Ano nga ba ang nilalaman nito. Wow. So, ang ganda po niya. Ito po siya. Ito po ang kanyang hair colorant. Actually, parang kasya lang to sa isang mahabang buhok. Mga lagpas balikat. And then, meron din po siyang oxidizer na kasama. Actually, mali yung na-deliver sa akin ni seller kasi ang order ko ay 6% para sa white hair ko. Kaso na-deliver niya is 9%. So, okay lang. At meron pa siyang pa-conditioner. And meron siyang brush applicator. At meron siyang pabalabal. Meron siyang plastic cape kasama. At plastic gloves para sa application. At meron din siyang ear caps para sa ating tenga protection. At meron din po siyang kasama shower cap, plastic cap. So, try na natin siya. According to my research about this product, no, bali, yung ibang ingredients niya is from plant extract. So, it comes from Chinese wolfberry, ginseng, fleece flower root, argan oil, 5-Besi angelica. So, lahat po ng iyon ay ang ganda sa ating buhok. So, let's start na. So, I'm not gonna use the product brush, no. I have my own brush kasi dito ako mas komportable. So, let's check the product na po. Wow. Nabili ko lang po ito sa Shopee ng 152. Pero ang actual price po niya is 197. Bali may pa freebies. What do you call this? May pa voucher si seller sa si Shopee. Kaya nabili ko lang siya ng 152. So, ang napili ko pong color for my hair is ash brown. Ash brown po ay hindi naman po masyadong nakaka-cover 100% sa white hair. So, kung gusto niyo po, kung sa salon kasi kami, pag nagkukulay kami ng ng customer, na client, bali kung ash brown ang gusto, tapos may white hair, bali nagmi-mix po kami. Bali nagpapatakman lang kami kahit man lang 3-0 or 5-0. It's medyo dark, isang papatak kami ng light brown o kaya is medium brown, 4-0. Tapos na mix namin, at least makover yung white hair niya. Kasi gusto niya ng ash brown. So actually, hindi ko naman po siya inubos kasi medyo maiksi lang naman po yung aking hair. Kaya hindi ko siya ubusin para sa next na pagko-color ko ay meron pa ako magamit at pang-mix. Actually, hindi, ang amoy po niya ay amoy lang din ng mga ordinary na color. Ganon din po yung amoy niya. Para din yung brand ng Bremod. Alam niyo po yun, yung Bremod. Yung amoy din po niya. How about ang colorant, ang kanyang oxidizer? Mabango po ang kanyang hair oxidizer. Mabango siya. Hindi siya matapang ang amoy.
Unlike sa iba na ang tapang, ang sakit sa ilong. Oh, no! So actually 9% to dapat medyo matapang pero ang bango. Pero susubukan natin kung hindi talaga siya matapang sa akin kasi hindi ko rin po inubos yung oxidizer kasi may sila naman ang buhok ko. Kaya bago po kayo, reminders nga po pala, bago po kayo mag-apply ng pangkulay, mag-try ng ibang color, bali, mag-skin allergy test muna po kayo, no? Mas maganda po na sa ilalim, behind your ear, kayo maglagay po ng product, ng pangkulay, para mali nyo po, allergies po kayo sa pangkulay, at least, hindi nyo magamit, di ba? Hindi kayo ma-allergies. Siyempre, mas maganda pa rin po yung sigurado tayo sa product bago natin gamitin. So, ako naman po yung may allergies din. Pero sa mga gantong mga bagay naman po, ako naman po ay hindi masyadong allergic sa mga gamot kasi siguro sanay na rin ako kasi nga gawa naman ako ay nasa salon. Kaya ako naman ay malimit nagpapakulay. So, chinek muna kung magre-react sa aking balat. So, mabilis to kasi mag-react pag nasa ilalim po ng tenga. Kapag po nangatin, huwag niyo pong ituloy. So, ang buko po ay, makikita niyo po ito ay white hair na po. Ito po ay dating milk tea ash. Pero hindi ko po siya binibleach. Actually, gawa po ng white hair niya, kaya akala talaga ng mga client ko, ako ay nag-bleach. Sabi ko, white hair na po ito, kaya naging ganyan ang outcome na niya para sa siyang bleach. So, wala naman pong reaction sa aking balat sa likod. Pero malimit talaga, pag may allergies kayo, matindi yung allergies nyo, kung maaari, ang application po, pag-stay po ng gamot, 24 hours to 48 hours po. Kaso di ba ang taga? Makakatulugan yun na. Kasi minsan naman mabilis talaga mag-react nasa ilalim ng tenga. Ang skin allergy test. Pagkakalimutan skin allergy test first bago magsubok ng ibang brand. Kasi alam ko malimit, mas mas nasanay na tayo. Yung iba mas nasanay na sa ibang hair color product, di ba? Malimit na sa yung Bremod, di ba? Kahit ako matagal din akong user ng Bremod. So maganda naman ng Bremod. Kaya lang ang 12% kasi ng Bremod, kapag ikaw ay may dandruff, syempre nag-scratch ka, sobrang hapde. Hindi mo makikarry ang talaga. Hindi talaga makikarry ang oxidizer niya, ang hapde talaga. So, let's try this na. Ang application ko po ay dito muna ako sa front kasi nandito ang white hair ko. Actually, kung nagko-color talaga ako mag-isa, una talaga, hindi na ako nag-ear cup. Kasi hindi naman po dark na dark yung pinako-color ko. Bali, okay lang. Pero pag dark po ang color nyo, mag-ear cup po kayo para protection sa tenga. Pero sabi ng mga reviews, wala daw masyadong stain sa balat. So, titignan natin kung talagang walang stain. Actually, kasi nga ako ay nagkakamot ng ulo kasi nga makati na minsan ang aking white hair. So, parang merong konting hapde ng anit ko. No? So, hindi 9% kasi ang binigay sa akin ni seller. Ba't kasi 9%? So, meron po siyang konting hapde sa anit.
yung 9%. Para din siyang Bremod, yung hapdidi niya. Ewan ko ba kung true lalaba, kung totoo ba na plant extract ito. Bakit ang 9% mo ay mahapdi rin sa anit? Oo, meron nga. Nag-i-stretch kasi ako kasi nga siguro may mga sugat-sugat na ako saan kakakamot ko kasi ng white hair ko. Feeling ko ako may dandruff. Kaya siguro meron nagsugat na din yung anit ko ng konti, kaya mahapdi na rin siya. Pero ine-expect ko kasi sa product na to, dapat hindi siya mahapdi kasi plant extract, diba? Meron siyang ginkgo biloba, charot. Meron siyang mga plant-based extract talaga. Actually, hindi ko po alam talaga yung mga plant extract na yon. Ginseng lang talaga ako familiar. So, malalaman naman po natin. Siguro ang 6% talaga nito, hindi talaga mahapdi. Siguro ang 12% din ito, mahapdi din talaga. Oh, no! Saka, ang nakakatuwa naman sa product nito, natuwa lang ako sa mga previous niya, di ba? Kumbaga, pag ikaw ay walang gamit, di ba? Ikaw ay magdi-DIY lang din sa bahay ng color, di ba? Hindi ka na kailangan maghanap ka ng brush. Meron na siyang applicator. Meron na rin siyang meron na rin yung plastic cape. Di na rin ako nag-cape kasi mixi naman ang buhok. Hindi na rin ako nag-plastic cape. Tingnan natin kung mako-cover niya yung white hair ko. Pero feeling ko kasi hindi mo masyadong mako-cover to kasi ash brown to eh. Yung white hair ko medyo mas angat ang color niya kasi white yun eh. Kumbaga siya yung mag-a-ash. Siya yung makaka-achieve ng ash brown. Ako yung kasi talaga po ng dark color kasi kumbaga lahat naman po tayo ay natin ng dark. Pero ayan, nagda-dark po siya. Pero ash brown naman po kasi siya. Kaya pag nabanlawan ko to, hindi talaga siya ganun ka-dark. Ayoko kasi ng dark. Diba? Medyo nakakatanda. Depende siguro. Pag nagkakaedad na tayo minsan ng black hair, medyo boring na po. Bihira nga lang po ang nagpapa-black sa amin, sa parlor. So, kaya bihira na rin po kami nagko-color talaga ng mga dark colors kasi ayaw talaga ng mga client ng dark colors kasi walang buhay. So, tinatarget ko po talaga ang mga roots ko kasi siya talaga ang malimit, mabilis pumuti. Sabi ng mga client namin, bakit daw ang bilis matanggal ng kulay? Actually, hindi po natatanggal ng kulay. Andyan na po talaga ang kulay. Mabilis lang po talagang humaba ang mga buhok natin. Pag mabilis humaba ang patin, bumababa na po yung kulay. Kaya feeling nila, nawawash out na yung kulay. Hindi po nawawash out ang kulay actually. Mabilis lang po talagang humaba ang ating buhok. Pag mabilis humaba ang buhok, so ayun na naman po si white hair. So, papakulay ka na naman. Pero ako po kasi talaga bago ako magkulay, hindi talaga ako nagkukulay monthly kasi para po makapagpahinga naman ang ating buhok dapat sa color, dapat every 3 months. Recommended po talaga namin every 3 months. Huwag naman pong monthly. Yung iba nga po, nagpaparoot dye, nagpaparegrowth, coloring, di ba? Yung mga tumubo daw na white hair. Weekly, wag po, masama po yun. Di po recommended po yun. Hayaan nyo po mag 3 months. Magtiis-tiis po muna tayo may mga puti ng 3 months para po makapahinga naman ang ating buhok. Ang ating anit din. Mas maganda na rin po yung safe. Sa product na ito ng Style Fit, marami din po siyang mga variation ng color. Marami din po siyang variation ng color at para po ding yung mga regular na color po na nabibili natin din.
Marami din po siyang iba't ibang color tulad ng ash brown, milk tea ash, pink brown, cherry red, red brown, deep purple, blue black, milk tea, honey brown, mint brown, stuffy green, brown, coffee brown, dark brown, black, and bleaching cream. At sabi ng product na to, according sa product na to, according to my research, no, ang bleaching cream daw po nila ay hindi daw, mabilis daw makakolor, mabilis daw, tapos, hindi daw masakit sa anit. So, hindi ko rin po masasabi kasi hindi ko pa siya nagagamit. Pero ang mga ash brown po, milk tea ash, ang pink brown, ang saka yung milk tea color po, ay bali lumalabas lang po ang color no kapag na-bleach po ang buhok nyo. So kung kayo naman po ay black hair ang buhok nyo, tapos mag-a-ash brown kayo, mag-milk tea ash kayo, tapos mag-ash pink kayo, ang kakalabasan lang po malimit na mga ash brown, milk tea, honey tea brown, ay brown or blonde. Nagbablond lang po siya kung meron na po kayong, halimbawa may base color ka na po na brown, no? Magbablond lang po yung mga milk tea ash, mga ash brown, mga ash pink kapag po kayo ay may base color na. Pero pag black hair po kayo, malimit brown pa lang po ang kinakalabasan, no? So, aking reviews, ito po ay medyo masakit din ng 9% niya. So, sa amoy po niya, para lang din po siyang mga ordinary na pangkulay. Para din po siyang kaamoy din siya ng Bremod. Diba? Alam ko po marami po sa inyo ang alam ang Bremod na hair color. Matagal po akong user ng Bremod. Kasi ang Bremod naman kasi, kumbaga, maganda naman po siyang pang hair color, di ba? So, ayan na nga po siya. So, let's leave this for 25 to 45 minutes. Okay. I'll be back. So, after 45 minutes, ito na po ang aking buhok. Actually, nagustuhan ko naman po siya kasi nagkaroon po siya ng transition. Kumbaga, itong white hair ko, nagmukha siyang platinum. And then, dito po, sa part na to, na wala naman masyadong white hair, kumbaga, nagmukha siyang milky ash. So, bali, nagmukha siyang highlighted, no? May highlighted colors na po. So, actually, okay naman po si Style Fit. Kumbaga, ang ratings ko para sa kanya for the color cheapness, no, is 10. Out of 10 is 10 naman. Pero sa outcome ng texture ng buhok ko is 7 out of 10. So, kasi medyo magaspang ang kinalabasan ng buhok ko. Actually, magaspang talaga ng buhok ko, pero parang mas lalo siya nang gumaspang. Kasi nga, buwa kasi ng 9% na ginamit ko, na dapat ay 6% lang. So, okay naman po si Style Fit. So, kung mag-iisip po kayo na magmamit ng Style Fit hair color, so okay lang naman po. Para sa mas mga may white hair na ayaw nyo naman po na magmukhang ganito ang inyong color, na mukhang may highlighted colors, no? Mag 6% lang po kayo oxidizer. So, that's all for today. So, sana po ay kayo ay na gustuhan yung aking video about my product review kay Style Fit. So, if you have any questions regarding on my product review kay Style Fit, just comment below and please do like and share my video. And I hope you will subscribe for my YouTube channel for my upcoming videos about hair tutorial, hair tips, and product review about hair products. So, thank you for watching. This is your online hairstylist, Kim. Bye-bye.